Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamagandang update na naman sa social media. Late po si Mengay dumating sa Eat Bulaga. Marami nagsabi na wala na nga po siya sa EB. Pero bigla po dumating. Magugulat ka na late po ngayong araw si Mrs. Paul Garson. Di po ba? At dito po raw yung rason kung bakit siya late. Meron daw pong nagaganap na photoshoot. Pero ang tanong, sino nga po ba yung kasama niya? Dito hindi pa po maliwanag kung sino yung taong yan. Pero iba po talaga kapag ka-updated ka, no? Marami kang natutuklasan, maraming ganap na talagang pumupokus lang po talaga. O ba? Kaya lang ang problema niya mga ka-Aldab, sasabihin na naman nila, naku, iniisip mo si Alden Richards na naman yan. Ganyan naman kayo eh. Kapag nakikita nyong hindi po sila na po yung magsasabi niya, di po ba? Gagawa na naman daw po ng issue ni Mr. Destiny. Kaya nga ang tanong ko eh, po ba, bahala po kayo kung ano po yun sa pananaw po ninyo. Hindi naman po ako namimilit sa channel natin. Depende na lang po yan sa mga magiging reaksyon at komento ninyo. At least ako hindi ko siya ginawa ng hindi maganda. Napakasimple lang naman po. Di po ba? Sino yung taong yan? Siyempre malalaman natin yan sa bandang huli na. Yung tipong late na. Yun naman po talaga yung mga nangyayari. Gaya po ng mga pinapaliwanag ko, di po ba? Magpo-post si na Alden at si Maine kung kailan nakaraan na. Para hindi nga po mahalata. Kasi kung ngayon mainit mainit yung pinag-uusapan. Kumbaga kung ano na nga po ba yung mga kaganapan. Di po ba? At least tayo updated. Alam natin yung mga nangyayari kila Mengay at kay Alden Richards. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Taliwas po sa mga komento ng mga ilang netizen. Kaya nga po sila yung affected, hindi ako eh. Di po ba? Mas naiinis po sila lalo na po kapag ako nagbibigay ng update. Naanak ko kasi ikaw Mr. Destiny, halata kang bitter, halatang ganito ganyan, halatang wala naman pong problema. Hindi naman po ako namimilit. Kung sa palagay po ninyo, hindi si Alden yan, wala naman pong problema eh. Di po ba? Alam naman po natin na bawal naman po talaga magkita yung dalawa. Alam naman po natin na may malaking hadlang kina Alden Richards at kay Maine Paul Garson. Kaya nga mga ka-Aldab, kapag ako na kumbaga na-encounter nila, nako, hindi nga pinapansin ni Mengay si Alden eh. Hindi nga nakikita yung dalawa. Eto sa Bibo na lang po eh, for the record lang po, magkasama po sila sa isang kumpanya. Inintroduce ni Mengay si Alden Richards sa unang pagsalang niya sa Bibo. Napanood niyo po ba yun? Wala na, yung mga ibang video dinilit na nga ng Bibo eh. Hindi na nga po pinakita eh. Lalo na po nung interview ng mag-asawa sa Bibo, talagang masaya, talagang umani ng napakarami, napakasarap, pabor na pabor sa Aldab Nation. Nakiwinawindang na naman ng GMA management. Sabi nga ni Mengay, di po ba, mas madadalas yung interview niya kay Alden, mas hahaba pa raw po yung pag-uusapan. Pagdating doon, kinat na eh. Kinabukasan yung ine-expect natin na may bago ang Bibo, wala na. Di po ba? Kasi may part 2 po yun, hindi naman natapos yung interview na yun eh. Kumbaga pinutol-putol ng Bibo, yun, wala. Tapos kung naaalala nyo yung event ng Bibo na naandun si Mengay, alam ko to, alam ng Alden Fanatics to. Tinawag yung pangalan ni Alden Richards, kalahating oras lumabas sa stage. Bakit? Kasi si Alden lang tinawag eh. Hindi silang dalawa ni Mengay. Kaya simula nun, ba? Hindi nga po sila nagsasama sa mga video ng Bibo. Hindi nyo makikita sina Alden at si Maine na gumawa ng isang
video sa Vivo na magkasama. Total isang cellphone lang naman pinopromote nila yung mga bagong labas eh. Hindi mo na yan makikita, hindi mo yan mapapanood. Kaya ang sabi ko sa inyo, may mga Alden fanatics at main fanatics na alam po yung sinasabi ko. Alam po nila yung pinupunto ko, pero nagbubulag-bulagan lang po sila. Dahil nga po ayaw na nilang makisawsaw. Ayaw na nila sa mga issue na yan. Kasi ibabash nga lang po sila. Sabi ko nga po sa inyo, totoo naman po sa mga mamis, sa mga tita, sa mga senyor. Wala po tayong panlaban. Hindi po natin kaya yung mga ginagawa po nila. Hindi po natin po pwedeng sabihin na yung mga pinaglalaban nila talagang babasagin natin. Paninindigan na po nila yan sa huli. Di po ba? Gaya po ngayon sa March 21, makikita natin sa bench sina Alden Richards at si May Fulkerson. Pero syempre walang kibuan yan. Di po ba? May mga ngiti-ngitian lang yan, pero never po yung pagsasamahin. Kasi sa video lang po eh. Di po ba? Yung nakatayo si Benchang o si Benny Cheng, wala po, di po ba? Hindi talaga nila pinagdikit. Talagang kahit sabihin natin na andun na, bali wala pa rin. Po ba? Parang may bato balani na po talaga na nakaharang po sa landas nila Mengay at ni Alden Richards. Totoo to mga kalda. Pero ngayon for the record, pero ngayon freelancer na po talaga si Alden Richards. Pero yung iba po kasi sinasabi hindi po mawawala daw si Alden sa GMA. Ulitin ko lang po, wala pong sinasabi ang Aldab na mawawala si Alden sa GMA. Kasi andyan na po yan eh. Yan talaga yung network niya. Diyan siya yumaman, diyan siya nakilala. Hindi niya po yan basta-basta iiwan. Pero po pwede po siyang kumuha ng kumbaga segment sa Itbulaga. Yung tape artist lang po siya na kung saan kapag naandun ka, doon ka lang babayaran. Kapag wala ka, hindi ka po babayaran. Parang hindi ka, kumbaga hindi ka nila totally talent. Di ba? Parang tape artist ka lang. Na gaya nga po kay Mengay dati sa AB na kahit anong oras pwede kang patalsikin, pwede kang paalisin. Wala kang kontrata na pinirmahan. Hindi po ba? Yun naman ang kakagalit ng GMA, yung kontrata na pipirmahan. Wala, kumbaga, nasa iyo yan kung dadalo ka, nasa iyo yan kung ayaw mo na. Yan yung sinasabi ko sa inyong freelancer, na pwede na po niyang gawin sa GMA, pero pag pinatawag siya, pupunta siya, parang All Out Sunday, di po ba? O Alden, sa All Out Sunday ka kasi bagsak na yung viewers, bagsak na yung ratings, kailangan natin paingayin, kailangan pumunta ka muna ron, tapos magpo-promote kami. O kita nyo naman nung February 9 si Alden nasa Itbulaga, nasa ano po yan nasa All Out Sunday para sa promotion. O tapos yun lang, sa susunod na linggo wala na. Doon pa lang common sense na lang po, di po ba, na po pwede naman po linggo-linggo na andyan si Alden sa All Out Sunday. Pwede naman po dahil sa isang beses lang naman po yan in a weeks, mabibigyan ng schedule ni Alden niya. Kung ano man yung mga schedule niya kapag araw ng linggo, ibibigay niya sa GMA. Pero hindi eh, di po ba? At yung teleserye, never na po siyang gagawa niyan. Yung pagiging host, pwede na po yung kasi isang beses lang po yun eh, sa isang linggo. Di po, pwede ka pang mag-tape. Sa All Out Sunday, hindi ka pwede mag-tape. Talagang live po yung naandong ka. Yan ang pagkakaiba, kaya tinanggap ni Alden yung pagiging host sa bagong show ng GMA Network na hindi po nila naiintindihan. Diba? Ito yung mga bitter po sa akin, mga naiinis, mga galit na galit. Pero yung pelikula po ng GMA, po pwede po yan kasi under po sa management ni Alden eh. Po pwedeng mag-collaboration sila dahil producer na po siya at director. Yan ang isa sa rason din at dahilan kung bakit po maraming artista ang naiinggit kay Alden Richards. Totoo yan mga kaaldab, kapwa niya artista na kumbaga ginawa yon pero hindi nag-succeed. Sinubukan pero hindi nagtagumpay. Sinasabi ko lang po yung totoo baka marami na naman po mag-react dito
sa channel ni Mr. Destiny. Bahala po kayo kung ano yung sa tingin po ninyong tama. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.